Sa sandaling iyon, sinabi ng centurion na sa taglay niyang kapangyarihan ngayon, hindi na siya matatakot pa sa mga elders ng kanilang Sword Saint Guild. Samantala, ang dragon ay nanas na dahil binabaliwala na siya ng mga tao, kaya ginamit niya ang kanyang Golden Dragon Breath patungo sa centurion. Ngunit bago pa ito tumama, mabilis na kumilos ang centurion at agad na napunta sa tabi ng dragon, na ikinagulat ng nito. Sinabi ng centurion na tigilan ang pang-iistorbo sa kanyang ginagawa, at pagkasabi nito, ginamit niya ang kanyang kakayahang Thunder Strike at sinipa ang mukha ng dragon, dahilan para umatras ito hanggang bumagsak. Pagkatapos nito, lumapit ang centurion sa Demon King Nectar. Nang makarating siya dito, sinabi niya na kung iinuman niya ito, ay hindi na niya maisip kung gaano pa siya lalakas. Dahil dito, hindi na siya nagdalawang isip at ininom ang nectar. Kasunod nito, agad niyang naramdaman ang pagbabago sa kanyang katawan, tumubo ang mga pakpak at sungay, at nakamit niya ang kanyang evil face form. Habang ninanamnam ang bagong kapangyarihan, sinabi niyang ang inuming ito ay talagang nararapat sa pangalan nito bilang Demon King Sweet Wine, dahil unti-unti niyang nauunawaan ang maraming bagay. Samantala, ang grupo ni Leping, na pinagmamasdan ang mga nangyayaring ito, ay nanatili lamang sa kanilang kinatatayuan. Sinabi ni Leping na ang centurion ay lalong nagiging kakaiba, kaya hinimok niya si Elizabeth na kumilos na at tapusin ito. Hindi sumagot si Elizabeth, ngunit si Annie ang nagsalita. Sinabi niya kay Leping na hindi niya kailangang mag-alala, dahil hindi niya hahayaan na makalapit ang centurion sa kanyang brother Leping. Kaya sa sandaling ito ay ginamit ni Annie ang kanyang puppet magic, ngunit bago pa man ito tuluyang mag-activate, nakalapit na ang centurion at tinusok ang kanyang dibdib gamit ang kanyang kamay. Habang sumusuka ng dugo si Annie, sinabi ng demon na centurion na uunahin niyang tapusin ang maaaring maging banta sa kanya. Nang makita ni Leping ang nangyari kay Annie, naiiyak siyang tinawag ang pangalan nito. Sinabihan siya ng demon na centurion na huwag mag-alala dahil siya ang isusunod niya. Hindi pinansin ni Leping ang pagbabanta at tumakbo papalapit kay Annie, sinasabing huwag siyang bibitaw dahil ililigtas siya ni Elizabeth. Samantala, hindi na pinansin ng demon na centurion si Leping at nagtungo na kay Elizabeth. Sinabi niya kay Elizabeth na alam niyang tinatago nito ang kanyang tunay na lakas, ngunit wala na raw itong halaga sa kanya. Binigyan niya si Elizabeth ng dalawang pagpipilian, una, pumayag na maging asawa niya at bawiin ang kaharian upang ipamana ito sa kanya, o pangalawa, paglaruan niya ang katawan ni Elizabeth hanggang magsawa siya, pagkatapos ay gamitin ito upang makuha ang lahat ng kanyang gusto. Nang marinig ni Leping ang mga sinabi ng centurion, naiiyak niyang minura ito at sinabi kay Elizabeth na patayin na ang halimaw. Narinig ng demon na centurion ang sinabi ni Leping at tinawag siyang basurang utusan, na huwag magsalita kung hindi siya kinakausap. Pagkatapos nito, biglang napunta ang demon sa harapan ni Leping, handa nang gamitin ang kanyang horse kick, na nagdulot ng malakas na pagsabog. Ngunit sa halip na si Leping ang mapinsala, makikitang tumalsik palayo ang demon na duguan ang katawan. Habang unti-unting nawawala ang usok sa paligid ni Leping, makikita siyang walang kahit isang galos. Sinabi ni Leping na dahil makulit ang demon, hindi na siya magpapanggap pa. Samantala, ang demon na patuloy pa ring tumatalsak ay napigilan ang sarili at nagtaka kung paano nangyari iyon. Dahil naramdaman niya na parang ang lahat ng pinsala ng kanyang atake ay bumalik sa kanya. Habang iniisip ito, itinuon niya ang kanyang pansin kay Elizabeth, iniisip na siya ang may kagagawan ng nangyari. Samantala iniisip naman ni Elizabeth na kahit ang kanyang kapangyarihan ay hindi makakayang sirain ang damit ni Leping, na siya mismo ang gumawa. Kaya iniisip niya na sinadya ni Leping na gawin iyon para ang demon mismo ang pumatay sa sarili niya. Samantala, matapos makita ang nangyari, sinubukan ni Leping na magmukhang astig at sinabi na tinatawag siya ng iba bilang hero. Ngunit habang sinasabi niya ito, natigilan siya at pinagpawisan ng husto, dahil hindi rin niya inaasahan ang nangyari sa demon. Sa kanyang pag-iisip, napagtanto ni Leping na pinuprotektahan siya ni Elizabeth. At habang pinaglilingkuran niya si Elizabeth sa pamamagitan ng pagbibigay ng masasarap na pagkain,
ibinabalik ito ni Elizabeth sa pamamagitan ng pagprotekta sa kanya. Naisip din niya na habang may pakinabang pa siya sa Demon Queen, hindi siya hahayaan nitong mamatay. Sa puntong iyon, napagtanto ni Li Ping na siya na ang kanyang patron. Habang iniisip niya ang mga bagay na ito, nagsimulang tumawa ang taong kabayo at sinabi kay Elizabeth na siya'y masyadong makakalimutin dahil ang atake kanina ay kalahati lamang ng kanyang tunay na lakas. Sinabi rin niya na sa halip na galit ang piliin, dapat ay pinili niya ang kaligayahan lalo na kapag nakaharap sa isang malakas na stallion na kagaya niya. Pero dahil ito ang kanyang pinili, ibibigay niya ang hinahangad nito. Habang sinasabi niya ito, naghanda na siya para sa kanyang buong lakas na atake, at handa na niyang sipain si Elizabeth ng buong lakas. Sinabi pa niya na ang atakeng iyon ay may 100% ng kanyang lakas, kaya walang silbi ang kakayahan ni Elizabeth na ibalik ito sa kanya. Ngunit bago pa tumama ang kanyang atake, isang malakas na puwersa ang tumama sa kanyang tagiliran na halos pamisa sa kanya, at kasunod nito ay mabilis siyang lumipad at bumaon sa lupa. Pagkatapos nito, tiningnan siya ni Elizabeth at tinanong kung nagising na ba siya sa katotohanan. Habang naghihingalo, naguguluhan niyang tinanong kung ano ang nangyari. Bago pa man sumagot si Elizabeth, natanunan niya ang sagot, isang higanteng ulo ang unti-unting lumalabas sa kalangitan. Paglipas ng ilang sandali, nakita niya na ito ay isang napakalaking dragon. Nanginginig niyang napagtanto na ito ang tunay na anyo ng dragon na kanyang nakalaban kanina, at ang napatay niya ay isang clone lamang. Pagkatapos niyang mapagtanto ito, ang dragon na namatay kanina ay unti-unti nang natunaw at kalaunan ay sumanib sa orihinal na katawan. Samantala, nang makita ito ni Elizabeth, naisip niya na ginagamit pa rin ng dragon ang kanyang buntot upang lokohin ang ibang nilalang, gaya ng ginagawa niya noong ito'y bata pa. Ang nilalang na ito pala ay ang Golden Dragon Queen, isang one-star Demon King. Samantala sa kabila ng kanyang mga naranasan at nasaksihan, hindi pa rin makapaniwala ang taong kabayo at iniisip pa nga niya na hindi siya maaaring matalo dahil taglay niya ang kapangyarihan ng Demon King. Ngunit lahat ng ito ay nawala matapos siyang tuluyang durugan gamit ang kuko ng higanteng dragon. Samantala, si Li Ping, matapos makita ang higanteng dragon, ay tinanong si Elizabeth kung totoo ba ang kanyang nakikita. Sinabi naman ni Elizabeth na alam niya na nagpapanggap lamang si Li Ping at matagal na niyang naramdaman ang presensya ng higanteng dragon. Kasunod nito, naglaho ang lahat ng mga bagay sa kanilang paligid. Sinabi ni Elizabeth na alam din niya na alam na rin ni Li Ping na ito ay ilusyon lamang. Ngunit sa kabila ng sinabi ni Elizabeth, ang mukha ni Li Ping ay puno ng pagkagulat at hindi makapaniwala sa mga nangyayari. Kasunod nito, natagpuan ni Li Ping ang sarili na lumulutang. Sinabi ulit ni Elizabeth na bagamat mahina siya sa magic, alam niyang nakita na ni Li Ping na mangyayari ang lahat ng ito. Pagkatapos ng pakikipag-usap ni Elizabeth kay Li Ping, nag-usap naman ang higanteng dragon at si Elizabeth sa isang lengguwahe na sila lamang ang nakakaintindi. Habang nag-uusap sila, biglang tumulo ang luha ng dragon at bigla itong nagbago ng anyo, naging isang batang babae. Tinawag niya si Elizabeth na Master, at sinabi na sa wakas, nakabalik na siya. Ang batang babae ay si Emilia, ang alaga ni Elizabeth. Sinabi ni Elizabeth na kahit na-promote na siya sa pagiging Demon King level, masyado pa rin siyang madaling mauto. Sinabi pa niya na wala naman talaga siyang balak na gisingin si Emilia dahil masyado siyang clingy. Patuloy na umiiyak si Emilia at sinabi na 500 taon nang nawawala ang kanyang master nang walang kahit anong paabi, kaya sobrang namimiss niya ito. Sa sandaling ito, nagkaroon ng flashback kung saan ipinakita kung paano isinilang si Emilia mula sa itlog. Sinabi niya na natagpuan siya ni Elizabeth sa isang secret realm at pinapisa siya gamit ang kanyang magic power. Dahil dito, agad silang bumuo ng isang kontrata at binigyan siya ng pangalang, Emilia, ni Elizabeth. Mula noon, personal siyang tinuruan at nakipaglaro sa kanya ni Elizabeth. Dahil sa mga ginawa ni Elizabeth para sa kanya, gumawa siya ng sacred oath na paprotektahan at paglilingkuran niya ang kanyang master. Noong lumaki na si Emilia, naging personal na mount siya ng kanyang master at sinamahan siya sa mga laban nito laban sa masasamang nilalang.
Kalaunan, matapos ang maraming pakikipaglaban, nagpasya ang kanyang master na pamunuan ang mundong ito. Si Emilia ay naging masaya na makita ang kanyang master na masakop ang mundo. Ngunit pagkatapos ng tagumpay na ito, unti-unting nawala ang ngiti sa mukha ng kanyang master. Napansin din ni Emilia na habang lumalakas ang kanyang master, hindi na siya makasabay sa kanya. Sa huli, naging masyado na siyang mahina para makatulong. Habang nagpapatrol siya sa mundo bilang kinatawan ng kanyang master, nalaman niya na hinugot ni Elizabeth ang Holy Sword upang hanapin ang legendary hero. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, wala na siyang narinig na kahit anong balita tungkol sa kanyang master. Sa mga oras na iyon, sinabi ng ministro ng sangkatauhan na 10 taon na ang lumipas at ang reputasyon na lamang ng reyna ang nagpapanatili ng kapayapaan. Ngunit kahit ganoon, may nangyayaring mga plano ng rebelyon at patuloy ang pagtaas ng krimen. Sinabi rin ng ministro ng mga orc na kahit ang mga great chief ng orc tribes ay nag-anunsyo na ng paghiwalay dahil hindi na nila kayang kontrolin ang sitwasyon. Sumang-ayon ang ministro ng mga dwarves at nagmungkahi na bumalik sa kanya-kanyang rehiyon upang pakalmayin ang sitwasyon habang nag-aantay sa pagbabalik ng reyna. Tinanong ng ministro ng mga elves ang ministro ng mga demons kung ano ang kanyang palagay sa sitwasyon nila. Tinanong din niya kung may balita na ba siya tungkol sa reyna at kung ano ang nangyari sa kanya. Sinabi naman ng ministro ng mga demon na imposibleng magkaroon ng aksidente sa reyna dahil nasaksihan niya mismo kung gaano kalakas ang reyna at ang kanyang kapangyarihan, kaya naniniwala siya na walang sinuman sa mundong ito ang magiging banta sa kanyang buhay. Dagdag pa niya, maaari nilang gawin ang nais nila, ngunit siya ay magpapatuloy sa paghihintay at paghahanap sa reyna. Sinabi naman ng dating hero candidate na sumasang-ayon siya sa ideyang maghiwa-hiwalay muna habang hinihintay ang pagbabalik ng reyna, at siya naman ay hahanapin ito sa sarili niyang paraan. Matapos ang kanilang pagpupulong, naghiwa-hiwalay na ang mga ministro ni Elizabeth patungo sa kanya-kanyang mga rehiyon. Subalit, sinabi ng dragon na hindi siya interesado sa mga ganitong bagay, kaya kumuha siya ng kalahating baso ng alak ng reyna, dinala ito, at bumalik sa lugar kung saan siya unang natagpuan ng kanyang master. Naniniwala siyang isang araw ay babalik ang kanyang master. Mula noon, nagsimula na siyang maghintay ng maghintay hanggang sa ang lugar na kinaroroonan niya ay naging isang malaking bulubundukin at maging siya ay naging bahagi nito. Pagkatapos ng mahabang kwento na ito, patuloy na umiyak si Emilia at sinabi na sa wakas, matapos ang mahabang panahon ng paghihintay, nakita na niya ulit ang kanyang master. Si Elizabeth naman ay walang emosyon sa mga sinabi niya at sinagot lang na maganda ang kanyang ginawa. Sinabi rin ni Elizabeth na sa mahabang panahon ng kanyang pag-aantay, nawala ang kanyang pagiging isip bata at nakapag-meditate pa siya, dahilan para maabot niya ang Demon King level. Patuloy pa rin ang pag-iyak ni Emilia at nakiusap na huwag na siyang iwanan. Napagtanto ni Emilia na ang ginawa pala ng kanyang master na pag-iwan sa kanila ng 500 taon ay para lang matutunan niyang mag-meditate at maabot ang Demon King level, kaya naisip niyang ang lahat ng ito ay para rin sa kanyang ikabubuti. Habang iniisip ito, tinawag ni Liping si Elizabeth at sinabi na tigilan na ang pag-aalala sa nakaraan at tulungan muna si Annie sa kanyang kalagayan. Bago pa makagalaw si Elizabeth, nagising si Annie at tinanong si Liping kung nasaan sila ngayon. Tuwang-tuwa si Liping nang makita niyang mabuti na ang kalagayan ni Annie, pero tinanong pa rin niya kung kumusta ang pakiramdam nito. Nalungkot si Annie at sinabi na ang mansanas na ibinigay sa kanya kanina ay nadurog, kaya nagsimula siyang umiyak. Napabuntong hininga si Liping at sinabing huwag na niyang isipin iyon at bibigyan na lang siya ng bago. Nang makita ni Elizabeth ang nangyari, agad siyang nag-advance mag-isip, at naisip na ang lahat ng ito ay bahagi ng plano ni Liping, simula pa lang noong nagbigay siya ng mga saging sa mga adventurers. Samantala, si Emilia, na patuloy pa ring naglalambing sa kanyang master, ay napansin na hindi maalis ni Elizabeth ang kanyang tingin kay Liping, kaya nagsimula siyang minos dahil tila hindi siya pinapansin ni Elizabeth, ngunit kay Liping ay titig na titig ito. Dahil sa galit, tinanong niya ang kanyang master kung sino ang lalaking iyon. Sinabi naman ni Elizabeth na ang taong iyon ay ang tinatawag na legendary hero, at nanatili siya sa bahay niya noong mga panahong nawala siya.
Nang malaman ni Emilia na ito pala ang legendary hero, naisip niya na ito ang kumidnap sa kanilang master ng 500 taon at ngayon inaagaw pa ang puso ng kanyang master, kaya nagpasya siyang tapusin ang taong ito. Tinawag ni Emilia si Leping. Masaya namang nagpakilala si Leping sa kanya at sinabing natutuwa siyang makilala siya. Ngumiti si Emilia dahil naisip niya na dahil nasa Demon King level na siya, magagawa na niyang tulungan ang kanyang master, at kung magtutulungan sila, maaari na nilang talunin ang legendary hero. Sa pag-iisip nito, nagbagong anyo ang kanyang kamay at naging Dragon King's Claw. Pagkatapos ay buong lakas siyang sumugod kay Leping habang sinasabi na masaya rin siyang makilala siya. Ngunit matapos tumama ang kanyang atake, kumislap lamang ang paligid at tumalsik palayo si Emilia, nagtataka kung ano ang nangyari. Si Leping naman, na nagulat sa ginawa ni Emilia, ay humingi ng paumanhin at sinabing hindi niya siya. Napansin agad, si Emilia, nagulong-gulo pa rin sa nangyari, ay hindi makapaniwala na ang kanyang atake, na kayang samaira ng buong bayan, ay madaling naibalik sa kanya ni Leping. Kasunod nito, nakita ni Emilia na lumapit sa kanya si Leping at narinig niya na sinabi nito na ito na ang kanyang pagkakataon na magsagawa ng inisyatibo. Dahil dito, nagsimula siyang pagpawisan ng husto at naisip na ang aura ni Leping ay kasing lakas ng kanyang master, at hindi siya makapaniwala na nagawa siyang isuppress nito kahit sa paglapit lang. Habang iniisip niya ito, nanginginig niyang pinatitigil si Leping sa kanyang balak gawin, ngunit iba sa kanyang inaasahan, ay gusto lang palang makipagkamay ni Leping. Humingi pa nga si Leping ng pasensya dahil hindi niya kaagad napansin na nais niyang makipagkamay. Sinabi pa ni Leping kay Elizabeth na kaya pala kalmado lang si Elizabeth kanina ay dahil kaibigan niya ang Dragon Girl na si Emilia. Si Emilia naman, na naguguluhan pa rin kung talagang ang legendary hero ay gusto lang makipagkamay, at tinukoy pa siya bilang kaibigan ng kanilang Demon Queen. Samantala sumagot si Elizabeth at sinabing pwede nga niyang sabihin na ganoon, ngunit ang partikular na relasyon nila sa isa't isa ay siya ang kanyang mount. Naguluhan si Leping sa sinabi ni Elizabeth at naisip pa niya sa kanyang imahinasyon na nakasakay ang Demon Queen kay Emilia habang naglalakbay sila, kaya lalo siyang nagtaka sa mga trip ng Demon Queen. Pagkalipas ng ilang sandali, ginamit na ni Elizabeth ang kanyang kapangyarihan upang i-teleport sila pabalik sa tirahan ni Leping. Pagdating nila sa lugar, agad siyang pinuri ni Emilia at sinabi na sobrang cool ng kanyang master. Naisip pa niya na ang ganoong klaseng kakayahan ay nagawa lang niya noong pumasok siya sa Demon King Realm, kaya walang duda na tamang-tama ang tawag sa kanya bilang isang halimaw. Si Leping naman, matapos makita na nasa bahay na sila, ay natuwa at sinabi na ganun lang pala kadali kung gusto nilang umuwi. Naisip pa niya na kung magpapatuloy siya sa paglilingkod kay Elizabeth, wala na siyang puproblemahin pa. Si Annie naman ay nagsimulang masuka at sinabi na masyadong malayo ang na-teleport nila, kaya umiikot ang kanyang paningin. Pagkatapos nito, bumagsak siya at bumubula pa ang kanyang bibig. Sinabihan siya ni Elizabeth na ipasok na muna si Annie sa loob para makapagpahinga, dahil may kailangan pa silang pag-usapan ni Emilia. Nang makapasok na ang dalawa, lumapit si Emilia kay Elizabeth at tinanong kung ano ang nais niyang ipag-utos sa kanya. Sinabi pa nga niya na huwag mag-atubili si Elizabeth sa pagbibigay ng utos dahil gagawin niya ito sa abot ng kanyang makakaya. Tinanong naman siya ni Elizabeth kung narinig na ba niya ang tungkol sa Demon Realm's Dark Guild. Sinabi ni Emilia na bagamat nasa loob siya ng Secret Realm ng 500 taon, nakakatanggap pa rin siya ng balita mula sa Demon Realm, at ayon sa kanyang pagkakaalala, binuo ito ng isang prinsipe ng mga tao na may pangalang Malfoy. Naalala ni Elizabeth ang taong iyon, kaya tinanong ni Emilia kung ano ang gusto niyang gawin sa grupong ito. Ipinaliwanag ni Elizabeth na narinig niya na ang Dark Guild ay nagsasagawa ng malawakang pagpatay at ginagamit ang pagbuhay sa kanya bilang dahilan. Ang mga ginagawa nilang ito ay labis na nagpapagalit kay Elizabeth. Nagsimulang magalit si Emilia matapos marinig ito at tinanong kung ano ang ibig sabihin nila na buhayin si Elizabeth, dahil malinaw na buhay pa siya. Itinuring niya itong malinaw na kawalan ng respeto sa kanyang master. Dahil dito, tinanong ni Emilia kung ano ang gusto ni Elizabeth na gawin sa kanila.
Iniutos naman ni Elizabeth na nais niyang burahin ni Emilia ang grupong ito mula sa mundo at huwag ipaalam sa iba ang impormasyon tungkol sa kanya. At sa lugar na iyon, agad na sumang-ayon si Emilia, kaya sinabi ni Elizabeth na napakamasunurin niya. Dagdag pa niya, kung matapos ni Emilia ang utos na ito, palalayain na niya siya upang magawa niya ang kahit anong nais niya. Tuwang-tuwa si Emilia at sinabing ipaubaya na kay Elizabeth ang misyon na ito. Nangako pa siya na bubunutin niya mula sa ugat ang Dark Guild na ito. Pagkatapos sabihin ito, naisip niya na kapag pinalaya na siya ng kanyang master, maaari na ulit siyang tretuhin na parang baby ng kanyang master, tulad noong bata pa siya. Sa pagsasaisip nito, lumipad na siya. Ngunit bago pa siya makalayo, may lumipad na missile patungo sa kanya at tumama ito sa kanya, at nagdulot ng pagsabog. Galit na tinanong ni Emilia kung sino ang naglakas loob na atakihin siya, pero napaisip din siya dahil malakas ang atakeng iyon at nakaianang tumagos sa kanyang balat. Naisip niya na marahil ay nasa Demon Sovereign level ang umatake, at dahil sa mapanganib ito, kailangan niyang mapuksa ang banta para sa kaligtasan ng kanyang master. Ang nagpaputok pala ng missile ay ang aso ni Liping. Sa sandaling ito, nakumpirma ng aso na buhay pa ang kanyang target, kaya nagpakawala siya ulit ng missile at tinaasan pa ang kanyang defense level patungo sa level 2. Nang makita ni Emilia ang paparating na missile, ginamit niya ang kanyang mga pakpak upang salagin ito. Pagkatapos, tinawanan niya ang aso at sinabing ang pagpili nito sa kanya bilang kaaway ay ang pinakamalaking pagkakamali nito. Ngunit halos lumuwa ang kanyang mata sa gulat nang makita niyang napakaraming missile ang sabay-sabay na lumipad patungo sa kanya na tumama, at sumabog sa kanyang katawan. Nang mawala ang usok, makikitang bagbog sarado si Emilia. Nang kumpirmahin naman ng aso na buhay pa siya, sinabi nito na itataas na nito ang defense level sa level 3. Habang naghahanda itong magpakawala ulit ng missile, narinig ng aso na nagsalita si Elizabeth, na ikinagulat nito. Sinabi ni Elizabeth na ang nilalang na iyon ay kanyang tauhan, kaya paalisan na niya ito. Nang inig ang aso at agad na sinabi kay Elizabeth na idaragdag na niya si Emilia sa kanyang whitelist. Samantala, si Emilia, na umiiyak na dahil sa mga pinsala na tinamo niya, ay sinabi na ang lugar na ito ay masyadong nakakatakot. Abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat sa lahat ng mga nanood at kung hindi ka pa nakasubscribe ay pindutin mo na ang subscribe, at idamay mo na rin ang like, share, at notification bell para updated ka sa bagong mga kabanata ng series na ito. Salamat.